Ang multifaceted idol ay kumikita ng kanyang mga stripes bilang solo artist at self-made musician. Sa pangunguna niya sa pagsulat, produksyon, at malikhaing direksyon ng kanta, na nagpapatunay ng kanyang galing. Sumusulat siya ng taos-pusong paninindigan na ang Pinoy pop music ay isa pa ring anyo ng sining na nag-aalaga ng malikhaing kalayaan sa gitna ng masagana at mabilis na takbo ng mundo. Malayo na rin ang kanyang narating ngayon, at marami na din itong mga naipundar sa kanyang sarili dahil sa kanyang pagsusumikap. Kaya ang tanong ng iba sa kanyang mga tagahanga, ay kung gaano na ba siya kayaman ngayon. Alamin natin ang kanyang mga naipundar gaya ng bahay, sasakyan, negosyo at net worth ngayon taon. Siya ay si Justin De Dios, kilala sa pangalan na Justin. Siya ay ipinanganak noong July 7, 1998 at lumaki sa Malabon. Mayroon itong dalawang nakakatandang kapatid na mga lalaki. Bago nabuo ang SB19, si Justin ay nasa isang dance crew kasama ang naging bandmate na si Josh. Nagtrabaho si Justin sa pagkamit ng balanse sa pagitan ng mga obligasyon sa paaralan at paghabol sa kanyang pangarap. Nag-aaral siya para sa kanyang degree sa Multimedia Arts sa De La Salle College of St. Benilde nang simulan niya ang mahigpit na pagsasanay sa pagkanta at pagsayaw na kinakailangan ng isang P-pop star. Si Justin ay gumagawa lamang ng isang showbiz dance workshop, ngunit naging isa sa kanilang mga trainees pagkatapos mag-audition para sa maraming kumpanya. Ang mga kandidato ay pumunta sa isang mahigpit na kampo ng pagsasanay sa estilo ng South Korea, na kinabibilangan ng mga vocal at dance classes, physical training at personality development. Si Justin ay pinagsabay ang kanyang pag-aaral para sa kanyang degree sa kolehiyo. Nahirapan siyang balansehin ang pag-aaral at pagsasanay, at kung minsan ay kailangan niyang laktawan ang pagsasanay upang magawa ang kanyang thesis at matutunan ang koreografiya ng mag-isa pagkatapos. Sa isang punto, muntik na siyang huminto sa kolehiyo, nang maglaon ay sinabi ng kanyang kapatid na umiyak siya sa kanyang silid sa pagkakaroon ng desisyon. Noong 2016, napili ang 5 miyembro ng SB19, at kasama si Justin. Sumikat ng husto ang kanilang banda, hindi lamang sa Pilipinas pati na rin sa buong mundo. Ngayon siya ang sub-vocalist at creative director ng banda. Ang pinakabatang miyembro ng grupo, siya ay tinawag na kanilang visual o pinakakaakit-akit na miyembro. Bilang creative director ng SB19, idinirekta ni Justin ang ilan sa kanilang mga music video at pinangunahan ang kanilang 2021 online concert na Back in the Zone. Nagdebut si Justin bilang solo artist noong February 2024 na inilabas ang kanyang unang single na pinamagatang Surreal. Noong 2023, may mga kumalat na video na isang bahay kung saan ito daw ay ang pinapagawang bahay ng singer at ng kanyang mga magulang. Ito ay 4-story house, at makikita rin ang laki at lawak nito. Malamang nakasama ni Justin titira dito ang kanyang mga magulang. Kung ito man ay totoo ay malamang na natapos na ito ngayon. Si Justin ay may sarili din condominium kung saan siya namamalagi tuwing siya ay nagtatrabaho. May mga ordinaryong sasakyan din ang singer, ngunit wala naman nabalitang nagmamay-ari ito ng isang luxury car. Baka hindi ito ang priority ng singer sa ngayon. Si Justin ay isang tunay na malikhaing puwersa. Marami sa mga material ng grupo, mula sa kanilang mga music video, merch, konsyerto, at higit pa, ay may malikhaing input ni Justin na isinasaalang-alang ang kanyang katayuan bilang isang creative director. Nakikita rin ang kanyang pagkamalikhain sa kanyang negosyo, ang Visor Society. Inilunsad sa kanyang kaarawan noong July 2022, ang Visor Society ay artistic expression na tumutugon sa aesthetics at practicality dahil nagbebenta ang brand ng iba't ibang merch, art materials, at iba pang magagandang bagay. Hindi lamang ang mga item ay magandang tingnan, ngunit ang mga ito ay kapaki-pakinabang din. Ang iba pang mga bagay na ibinebenta ay mga sticker, notebook, at tote bag, bagamat nangako ang mga ito na mas marami pang mga bagay na gagawin sa store in the future.
Inilunsad ang tatak sa kanilang unang koleksyon, ang Silakbo Collection, na available sa 2 set. Sa paglulunsad ng Visor Society, si Justin ay naging pangalawang miyembro ng grupo na naging proud na may-ari siya ng isang negosyo. Si Justin ay kabilang sa nagmamay-ari ng Onesie Entertainment, na binuo ng miyembro ng kanyang grupo, kung saan ang kanyang kapatid ang Chief Operating Officer. Ang Onesie Entertainment ay palaging may misyon na itulak ang musikang Pilipino pataas at pasulong, na lumilikha ng isang puwang para sa mga artista upang umunlad at bigyang buhay ang kanilang malikhaing pananaw. Bilang isa sa kanilang mga unang malalaking pakikipagsapalaran sa pagtupad sa misyong ito, pinagsasama-sama ng kumpanyang itinatag ng SB19 ang susunod na P-pop girl group sa bansa. Gaya sa ibang miyembro ng SB19, walang nakakaalam sa saktong net worth ni Justin, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay estimated na $2 million, o 116 million pesos. Kasama ang lahat ng kanyang mga investments, business, social media at ang kanyang pagiging solo artist ngayon. Inihayag din ni Justin De Dios ang kanyang ideal type of girl, isang konserbatibo tulad ni Maria Clara. Nabanggit pa ni Justin, na sa kabilang banda ay pinahahalagahan ang isang batang babae para sa kanyang pag-iisip at pag-unawa. Kumbaga, kung willing siya to understand everything, to learn, to experience, and at the same time, and ayun daw, parang kaya niyang intindihin yung bagay and learn from it. Simula noon, naging regular na siya sa recording studio. Kinuha niya ang renda ng pagsulat ng mga liriko at pag-conceptualize ng mga kwento para sa kanyang grupo at sa kanyang sariling mga pagsusumikap sa musika. Sinabi ng sub-vocalist at creative lead ng Filipino boy band na SB19 na si Justin ay minsan siyang nag-alinlangan na makakamit niya ang pagkilala sa kanyang talento sa musika, ngunit sa matinding determinasyon, naabot niya ang kanyang mga pangarap bilang bahagi ng kilalang Filipino act sa buong mundo. Kilala ng mga atin si Justin bilang isang taong may maraming talento na may mga sombrero para sa bawat individual na pagtugis. Masigasig niyang hinahangad ang paglago bilang isang performer, content creator, aktor, aspiring filmmaker, at ngayon, isang visual artist na naaayon sa kanyang mga pangarap sa buhay. Ngunit ang kanyang debut single ay nagpapakita na higit sa lahat, siya ay isang storyteller sa isang paghahanap para sa pagtuklas sa sarili tulad namin. Kung mayroon mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede niyong linawin sa comment section. Salamat.